hindi namin tinatanggap, Panginoon. Tanging ang inyong banal na spirito ang aming wino-welcome, ang siyang malayang mag-manifest sa bawat isa at mag-fellowship, Lord God, kasama namin. Maraming salamat po sa iyo po kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen! So ngayon po, ang topic po natin is all about joy, one of the fruit of the Holy Spirit. Ito po yung pangalawa after love. So una po natin i-discuss is ano yung mga four basic key characteristics nitong joy under doon sa fruit of the Holy Spirit. So, gawin lang natin mabilis. Number one characteristic is that yung source of joy na to is hindi ordinaryong joy, kundi it is rooted from God. From the word rooted, nag-uuga o nagmumula sa Diyos. So basically, hindi siya ordinaryong saya na alam natin. Sabi dito, the fruit of the Holy Spirit, joy, is a deep, abiding sense of happiness and contentment that comes from relationship with God and work of the Holy Spirit in a believer. Sabi dito, it is a deep, abiding sense of happiness. Malalim na sense ng happiness. Hindi mababaw, kundi malalim. Sabi dito, and contentment, na may kakontentuhan. Ibig sabihin, walang kulang. Complete, puno, ganap. Amen? Sabi dito, from the relationship with God. Ang pinagmumulan ay yung pagkakaroon ng relationship sa ating Panginoon through the work of the Holy Spirit. Alam natin na ang bawat isa sa atin ang tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Right there and then, tinanggap din natin si Holy Spirit. At kaakibat dito is yung fruit na dala niya, yung fruit of the Holy Spirit, at isa doon yung joy. Kanina, binasa natin sa Luke, ang suddenly umappear yung angel at nakita niyo yung mga pastor doon nagkakatipon. Sinabi niya, huwag kayong matakot. Ganun, no? Ako'y may dalang mabuting balita, sabi niya ganun, with a great joy for every people. Okay, mamaya balikan natin bakit yung sinabi yun. So number one, alam natin yung source nito, yung pinagmumulan nito, galing sa Diyos. Ito ay galing sa Diyos. Yung joy na to, hindi kagaya ng joy na kayang i-offer ng mundo. Same as peace. Yung joy na galing sa mundo is temporary. So ito yung second characteristic. Second characteristic na makikita natin, itong klase ng joy na to is not based doon sa mga bagay na external or material kasi nangyayari ito kaya ka masaya. For example, may bago ka sapatos, kaya masaya ka. Halimbawa, natanggap mo yung bonus mo, kaya masaya ka. So maraming mga aspects or circumstances sa buhay natin na minsan nagiging dahilan para tayo ay maging masaya or happy, but not joy. Kasi kapag nawala na yun, ang tanong, happy ka pa rin ba? Halimbawa, happy ka kasi may work ka, happy ka kasi you feel secure, happy ka kasi healthy ka, tama ba? So maraming bagay na minsan nagiging dahilan kaya ka happy. Tama? Pero itong klase ng joy or saya na pinag-uusapan natin ay hindi nakabase doon sa mga kasi meron ako or if. Tama? Nakabase ito doon sa joy na nanggagaling sa Lord, which is not affected by material things or external things, but in fact, nanggagaling siya sa loob, deep within. Kaya rin usapin natin kina, it is a deep sense of abiding happiness. Malalim yung pinag-uugatan. Amen po ba? Seryoso po kayo masyado. Alak po sa Lord. Hindi po ako galit. Okay. Sabi dito, James chapter 1, verse 2 to 3. Count it all joy, my brothers, when you meet trials in various kinds, for you know that the testing of faith produces steadfastness. Ulitin ko. Sabi doon, count it joy, it all joy, my brothers, when you meet or face trials in various kinds. Sabi dito, count it joy, maging masaya ka, magalak ka, kung ikaw daw ay nakakaranas ng mga pagsubok in various kinds. Hindi lang isang klase, kundi iba't ibang klaseng problema. Sabi doon, maggalak ka daw. Ang hirap naman. Ang hirap yata, no? Pero kung ang pinagbabasihan natin dito is yung fruit of the Holy Spirit, which is yung joy,
na nagbumula sa relationship natin kay God, posible po ito. Amen po ba? So, second characteristic nito, it surpasses yung mga circumstances. Nalalampasan niya. Kaya niyang lampasan. Meron po, na-share ko na ito before. Alam niyo po yung eagle, kakaiba siya sa ibang klase ng ibon. Kasi pagka may bagyo, yung mga ibang ibon tumatakbo papunta sa kabilang direksyon palayo sa bagyo. Pero yung eagle, yung kaisa-isang klase ng ibon, na kapag may bagyo, ang direksyon niya papunta sa bagyo, sinasalubong po niya. Alam niyo pong gagawin niya, iunat niya kayo pakpak at hahayaan niya yung hangin ng bagyo, iangat siya, lampas, mas mataas pa dun sa bagyo. At alam niyo po ang gagawin niya doon? Doon po siya magre-rest. Take note, sa bagyo siya, nagre-rest. Sa problema siya, nagre-rest. Kapag nakakita siya ng bagyo, sabi niya, opportunity to para mag-rest. Kaya pala sabi doon, kapatid, count it all joy. Why? Kasi opportunity yun para mag-rest in the presence of God. Amen ba? Amen. Number 3 sign or characteristics of this joy na tinutukoy natin, it is overflowing and contagious. Sabi nito, nag-uumapaw at contagious, nakakahawa. Yan. Naalala niyo po yung yung babae Egypt, yung Samaritana? Nung sabi niya, yung ino-offer kong tubig sa'yo, hindi ka na yung tubig na makukuha mo dyan sa ulo. Kasi itong tubig na to, magbubukal ko sa puso mo at makuumapaw. Tama po ba? Wala itong pinag-iba dun sa joy na matatanggap natin sa pagkakaroon natin ng relationship kay Jesus Christ through the work of the Holy Spirit. Why? Kasi kahit hindi mo sadyain, mararamdaman mo yung joy. Kaya magtataka ka, marami kang problema, and yet at peace ka at masaya ka. Kaya magtataka yung mga katrabaho mo, bakit itong tao kung masaya pa rin ang gamit yung problema? Why? Kasi nag-overflow yung joy na nanggagaling sa Lord. Ito yung joy na pinag-uusapan natin. Hindi siya affected by any circumstances outward. Amen mo ba? And last would be, this joy would be a source of strength. Sabi ng Nehemiah, chapter 8, verse 10, the joy of the Lord is your strength. Yung joy of the Lord, yung joy na nagbumula sa Lord, is our strength. Kuya Ed, paano yun? Sabi po dito, Philippians chapter 4, verse 12 to 13. Si Pablo po yung magsasalita. Sabi niya, I know what it is to be in need. I know what is it to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all things through Christ who strengthens me. Dati na mabasa ko to, akala ko yung strength na tinutukoy ni Pablo is yung physical strength. Kaya dati na trabaho ko bilang construction worker, kasi doon ko po naranasan yung maraming pagpapala. Minsan nagpipiko din, gano'n. Pero mas more on pala talaga. Tapos kapag nahihirapan ako sa mga pagpapala, lagi ko sinasabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi akala ko, physical strength. But yung tinutukoy pala dito ni Pablo is hindi physical strength. Kung pag-aaral natin yung context, sabi niya, naranasan ko na yung magutom. Naranasan ko yung mabusog. Naranasan ko yung sagana. Naranasan ko yung salat. At natutunan kong maging kontento sa anumang sitwasyon na meron ako. Plus, dinugtong niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit? Why? Kasi natutunan ni Pablo yung salitang satisfied. Ano nga yung joy kanina? It is a deep sense of happiness and contentment. Ang pinakamasaklap na sitwasyon na pwede natin kalagyan is yung mapunta tayo sa kalagyan ng lack of contentment. Why? Nasa inyo yung lahat sa mundo, hindi ka pa rin kontento. Yun siguro yung pinakamasaklap. So, mapalat tayo. Why? Kasi kahit konti lang, masaya tayo. Pwedeng nasa iyo pinakamaraming pera para mabili yung pinakamamahaling higaan sa buong mundo. Pinakamalambot, pinakakomportable, may wifi na, tapos pagkupo mo mayroon pang music, basta kompleto na lahat. Diba? Pero hindi mo mabibili yung tulog. Yung mga mayayaman, kailangan pa uminom ng sleeping pills para lang makatulog. Tama?
Samantalang tayo, kahit umupo lang din, nakakatulog na. Minsan ka nagpipreach, iba nakakatulog na. Di ba? Ibig sabihin, hindi natin kailangan ng sobrang daming pera para makatulog. Tama? Pwedeng nasa yung maraming pera para bumili ng pinakamasasarap na pagkain, pero I tell you, hindi mo mabibili yung appetite o yung gana sa pagkain. Karamihan sa mga mayayaman na hindi naman lahat, mga meron ng sakit, karamihan sa kinakain nila, walang lasa. Bawal yung maalat, bawal yung ganito. Sayang, no? Kaya na nilang bumili, kaso bawal lahat. Amen? Samantala tayo kahit konti, tungtuwa na tayo, nag-aalok pa tayo. Amen po ba? Kasi natutunan natin yung maging kontento. Amen po ba? So ito yung power na sinasabi ni Pablo. Ano yun? The power of contentment. That gives us strength para kahit anumang hamon ng buhay. Sabi ni Pablo, kaya ba yan? Through Christ who strengthens me. Amen po ba? Kasi natutunan niyang maging masaya kahit sa anumang sitwasyon. Amen po ba? Okay. Paano natin ito i-relate sa binasa natin kanina? Sa binasa natin kanina, mayroong mga pasto, nagbabantay sila, then suddenly lumitaw yung anghel, sabi niya, meron akong magandang balita na bitbit ko para sa'yo, sabi niya gano'n. Ito yung balita na magdudulot ng kagalakan sa buong mundo. Kanina, hindi natin nabasa, pero dito sa Psalms verse 16, verse 11, ito po yung sinasabi. You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sabi dito ni David, in the presence of the Lord there is fullness of what? Fullness of. Sa presence ng Lord, kung nasaan daw yung presence ng Lord, nandun daw yung kaganapan ng joy. Siguro hindi natin maintindihan yung binasa natin kanina, pero kung iintindihan natin yung biblical context ng binasa natin kanina, ito yun. Alam natin yung mga Israelita, for so many years, they are wanting to feel or to have the presence of the Lord. Kaso maraming nangyari sa Israel. Nasakop sila ng Babylonia, Assyrian Empire, and by that time, they were under Roman Empire. Tama? So, yung kanilang freedom ay sinisikil. So, hindi sila malaya. In short, they are lack of joy. Tama? Kaya, first of all, they were wanting na maranasan yung ulit yung presence ng Lord. At meron pa dito yung tinatawag na 400 years of silence kung saan naging silent ang Lord for 400 years. Hindi siya nagbigay ng kahit anumang message sa pamamagitan ng kahit sinong propeta. Pero before that, nagkaroon ng mga prophecies na darating yung time, isisilang yung isang sanggol ng isang virgin. Tama? At tatawagin daw itong, what? Sabi kayo na, Emmanuel. Kaya nung nakausap na niya yung mga shepherd, sabi doon, yung bitbit ng good news, it will bring joy. Bakit joy? Sabi, great joy. Why? Kasi yung isinilang na yon, yung Mesias na yon, tatawagin siyang Emmanuel. Ano ibig sabihin nun? Kasama natin ang Diyos. Ito yung matagal nilang hinihingi. Ito yung matagal nilang hinahanap. Ano yun? Yung presence ng Diyos. Because where there is the presence of God, there is what? Fullness of joy. Amen po ba? Kaya kung hindi natin kailangan, simple lang. Pero, i-reflect natin sa buhay natin. Siguro may mga times sa buhay natin na parang mag-feeling mo ang silent ng Lord. Pray ka ng pray, pero parang hindi tumutugon yung Lord. May mga parts sa buhay na po na parang feeling mo na-capture ka ng poverty, naging slave ka ng sin, naging slave ka ng maraming bagay na feeling mo inilayo ka nito sa Lord. Tapos tumatawag ka sa Lord and yet parang hindi mo na-feel yung presence ng Lord. Tama ba? Salamat sa Lord kasi niremind niya tayo na minsan isinilang si Jesus doon sa sabsaban. Tinawag siyang Emmanuel para maranasan natin yung presence ng Lord na magbibring sa atin ng joy. Minsan hindi mo maintindihan yung joy. Why? Kasi hindi mo maintindihan yung sorrow. You have to understand what sorrow means.
para ma-enjoy natin. Ito pala yung ibig sabihin ng joy. Amen po ba? May isang Diyos na nagkatawang tao at gustong mag-build ng relationship sa iyo at sa akin. Ano yun? Para ganapin at maranasan natin yung fullness of joy. Amen po ba? Palakpakan natin siya. Paano natin ito makukultivate? Paano natin makukultivate yung joy? Number 1, spend time with God's Word and prayer. Wala iba. Yung prayer life mo, yung spiritual life mo, huwag mong pabayaan. No, ang Diyos ay mag-decide na lumikha ng isda, nag-speak siya sa water. Sabi, let the waters bring forth all kinds of living creatures. Tama? Kinausap niya yung water. No, ang Diyos mag-decide na magkaroon ng mga iba't ibang klase ng halaman, kinausap niya yung earth, yung land, yung soil. Sabi niya, let the earth bring forth every kinds of plants, trees, yung mga fruit bearing. Tama ba? And when God decided to create man, He speak to Himself. Ang sabi niya, let us create man from our image. Sabi niya, bakit ganun? Simply because natural environment ng isda yung water. At natural environment ng mga halaman yung soil. Kapag inalis mo yung mga isda sa tubig, eventually mamamatay ito. Kapag may mga isda na nakakalipad, gaya ng flying fish, pero hindi sa matagal na panahon. Kailangan pa rin nilang mag-dive sa tubig. Kasi yun yung kanilang natural environment. Yung halaman, pag binulot mo, hindi naman siya agad-agad mamamatay, pero eventually, matutuyo, malalagta, mamamatay. Kapatid, ganun din ako at ikaw. Pag kanila yung kasalar, parang pinag parang okay pa naman ako, hindi ako nag-iisimba na naman, linggo, isang buwan, okay pa naman ako. Pero tanda natin kapatid, yung natural environment mo, si Lord. Natural para sa isda yung lumalangoy. Tama? Natural sa halaman yung nakatanim. At natural sa iyo kapatid, yung nagpupurit ng papasalamat sa Lord. Kasi yun yung natural environment mo. Amen? Diyan na-cultivate yung joy. Amen po ba? At ito yung number 1, deception ng kaaway. Ano yung isipin mo na, okay ka pa naman kapatid, okay lang yan, huwag ka ba naman mangamba. Okay ka pa naman. Right? Kasi gusto ng kaaway nilangin tayo na kapag hindi ka tayo nagpipret, hindi na natin natapag yung ating spiritual life is, okay ka pa. Pero actually, hindi na. Amen po ba? So, number 1, to cultivate joy, spend time to God's words in prayer. Number 2, focus on God's promises in faithfulness rather than temporary trouble. Mag-focus daw tayo dun sa mga promises ng Lord at dun sa faithfulness ng Lord kaysa dun sa mga nakakaharap nating problema. In short, count your blessings. Minsan, ang daling ma-emphasize ng problema. Kaya minsan, nawawala yung joy kasi nakikita natin yung dami ng problema. Pero hindi natin nakikita, mas marami pala yung blessing kaysa dun sa problema. May time na itong si Elisha, ayan, natulog siya, paggising niya, ginising siya ng kanyang apprentice na si Gehazi, tapos sabi niya doon kay Elisha, sabi niya, Boss, napapalibutan na po tayo ng maraming kaaway. Wala na po tayong ligtas. Pagtingin ni Elisha, sabi niya, oo nga, dami nila. Pero huwag kang matakot, pabili ka, huwag kang mangamba, kasi mas marami pa rin yung panig sa atin. Nagtataka si Gehazi kasi, sabi niya, Boss, lahat yan, simulado ng ganito, lahat yan kalaban. Wala akong nakikita ang panig sa atin. Ano na sabi ang ginawa ni Elisha? Nag-pray siya, Lord, i-open mo yung mata ni Gehazi. Uy, may nakikita si Elisha na hindi nakikita ni Gehazi. Nung buksan ng Lord, yung mata ni Gehazi, alam niyo po ano nakita niya? Na sa dami ng kawal ng kaaway, ay may nakapalibot na sa damukal ng kawal ng anghel ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kasi nakapokus si Gehazi sa problema. Hindi niya nakita yung ginagawa ng Lord at that very moment in time. Tama ba?
Kaya kailangan natin ang tamang focus. Count the blessings. Ewan ko, joke nila to, pero parang totoo naman. Pag ibig sabi, sakit ng ulo ko. Sabihin, lalo si Bray, sabi niya, mas masakit pa lang ulo. Sakit ng paa ko. Sabi niya, mas masakit pag walang nakita mo. Tama. Totoo, di ba? Bisa reklamo, sakit ng paa ko, layo ng nilakad ko. Pero matitignan natin, maraming tao yung walang paa, gusto makalakad, hindi makalakad. Count your blessing. Pasalamat ka sa Lord kasi masakit. Ibig sabihin, gumagana yung paa mo. Amen ba? Palakpak sa Lord ng buhay. Number 3, i-cultivate yung joy. Practice gratitude and recognize God's blessing. Ito yung sinasabi ko. Practice gratitude. Last week, ang topic natin is yung Thanksgiving. Yan. Kapag tayo nagpupuri, you know what? Nagka-create po yun ng power. Sabi ng Bible, life and death is in the power of our tongue. And every time we give praise to the Lord, binabalik natin yung papuri sa Lord, kahit wala pa man yung blessing, alam nyo, nagtitake effect yun. Numbers 14:28. Sabi ng Lord, I will do to you the very things I hear you say. Kaya kung ngayon pa lang nagpapasalamat ka na kahit wala pa, Lord, salamat kasi bibigyan mo ako ng trabaho. I will do to you the very things I hear you say. Says the Lord. Hindi ako nagsabi, si Lord ang nagsabi. Amen po ba? Kaya, the more na we practice natin yung gratitude, the more na nag-take effect yung sa buhay natin, the more na nakukultivate yung joy of the Lord that gives us strength. Amen po ba? Amen. Salamat po sa Lord. Palakpakan natin ang Lord. At siyempre tayo last, dito pa tayo magkatapos. One way din para cultivate yung joy of the Lord sa puso natin, fellowship with believers and share mutual encouragement. Ito yung ginagawa natin, yung pagsasama-sama. Sa pagsasama-sama natin, nagkakaroon tayo ng mag-encourage sa bawat isa. Yung testimony ni kapatid ay nagiging powerful testimony sa buhay natin. Pwedeng problema yung nangyari sa buhay niya, pero testimony yun sa atin. At dahil doon nakikita natin yung pagkilos ng Lord sa buhay niya, at sa mo nakikita natin yung joy of the Lord that gives strength sa Kanya. At yun yung nagpapalakas din sa atin. Amen po ba? Tandaan natin, pag nag-iihaw po, yung uling kailangan sama-sama. Pag hiniwalay mo yun, eventually yung uling na yun na may baga, anong mangyari? Ba't ganyan yung tingin nyo sa akin? Ibig sabihin, kailangan yung uling laging para yung baga mas malakas. Ganun din tayo kapatid, huwag kang hihiwalay. Baka mamatay yung baga. Bala ka, magiging uling ka. Ha? So stay lang. Stay tayo magkakasama. The more natin na-cultivate yung joy of the Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Dahil kailangan po silang galing manalangin, bago natin tumayo. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat, Lord, na pinakita mo sa aming Panginoon yung tunay mong layunin, Lord God, na maranasan po namin yung fullness of joy sa buhay po namin. Salamat, Lord, sa minsan pang pagpapaalala na ikaw, na aming Diyos, ay minsan isinilang bilang sanggol na siyang magdadala ng kaligtasan po sa bawat isa sa amin. At Lord, magmula sa araw na ito, Panginoon, bitbitin po nawa namin yung kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ito'y hindi makahagaw ng kaaway sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyo po ang kapurihan sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Palapakas, Lord. Maraming salamat, Lord, sa magandang mensahe ko sa Kuya Ed. Ngayon naman po dadako tayo sa ating Santa Cena. Natawagan ko po si Pastor Rudy para i-guide tayo sa Santa Cena. Purihin ang Panginoon. At nakalimutan naman tayo, may kalawang mensahe para po sa simbang gabi. Una yung love, pangalawa yung joy. Pero bilang dapat, dahil joy, punta tayo ng joy sa Lord. Ngayon nagdadako tayo. At tinatawag na ang banal na punan. Ito, so inaandihan ko po ang magaling po ng mga ilimit na. Ilimit ko ito. Sige po, sige po. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo ito. At binigyan mo na naman po kami ng
Father, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat din po, Ama, sa mga sa Santa Cena na ito, Panginoon, sa simbolo ng iyong katawan at sa simbolo ng iyong dugo, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay mas nila yung mapagpalang kamay upang maging pagpapala sa aming lahat, Panginoon. Nawa, hindi po masayang, Panginoon, ang pag-aalaala namin sa iyo, Panginoon. Ito ay maging powerful sa aming buhay. Ang iyong pagkamatay ay aming mahalin at makaingatan, Panginoon, sa aming buhay. At kami, Panginoon, ay manatili sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito, maalala naman ano ba man na nangalanan na dala-dala natin, sinigit po natin ang bawat sa ating Panginoon. Mahalin po tayo sa ating Diyos. Bigyan tayo ng muling pagkakataon. Bigyan ng dalawa sa gabi. Upang tayo ay magsigaling sa ating mga Sapagkat ito, pagkatahit po natin.
natin ang ating alimentong sinisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Sapagkat ito ang tulong na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkalilo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Pinapalala po, sabay-sabay po natin. Okay. Pagkatapos po natin, yan ito na sumisigaw sa dugo ng ating Panginoon. Matapos maghapunan, dinampot din niya ang kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtimay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapayan ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagparito. Sabay-sabay ko natin. Maraming salamat, Panginoon, sa paglilinis muli na aming mga pisikal na katawan, ng aming kaluluwa at espiritu, Panginoon. Lord, ikaw po, itinanong namin sa aming kalagitnaan. Kaya Panginoon, tama lamang kami kanina, Emmanuel, you are with us. Ibigulin ka namin tulo, lagi ka namin sa tamang pangalan na iyong anak ni Jesus. And everybody will say, Amen. Maraming salamat po. Ngayon naman, nadako tayo sa isang bahagi ng ating gawain, which is ang pagbibigay sa ating Lord. Diba, ang sabi ang topic natin ngayon ay joy. Joy na nagmumula sa Lord. So nawa ang bawat isa sa atin ay mayroong kagalakan na nagmumula sa Diyos dahil tayo ay muling makakapagbigay sa Kanya. Pupuri natin siya, masasamba natin siya sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Ang lahat po ay masayang magbigay para sa ating Panginoon. Yes, Father God in heaven, we thank you, Lord, we magnify your name, we glorify your name, O God. All these things belongs to you, O God. Maraming salamat po sa pagpapala na ipinagkakalob sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa physical na pagpapala, Lord, sa mga financial, Lord, sa lahat-lahat ng pagpapala pinagkakalob mo sa amin. Maraming salamat, most especially for giving Jesus Christ to us, Lord, para kami ay maligtas at magkaroon ng relasyon sa iyo, Ama. Lord, sa gabi ito, nais namin ipanalangin ang mga kaloob na ito. Lord, nawa ito ay magamit sa kaharian mo, Lord, sa pagpapalawak ng kaharian. Lord, i-bless mo po yung mga kamay na magbibilang nito, Lord, yung maghahawak nito, Lord, at nawa ang mga sentimo, bawat sentimo, Panginoon, simula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit ay magamit lamang para sa kalulakian ng iyong pangalan, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng wisdom and knowledge, Lord, kung paano ito gagastusin, O God, na ikaw lamang mapapupurihan, Lord. Bless mo po ang lahat ng naririto at sampu ng aming mga mahal sa buhay, O God, para lalo kami makapagbigay sa iyo, Lord. Lalo kami magkaroon ng joy to give back to you, O God. And we acknowledge, Lord, na we cannot outgive you, Lord, dahil kayo ang unang nagbigay sa amin, Lord. Ang lahat, Lord, ng pasasalamat, ng papuri at pagsambay, tanging sa iyo, Ama, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
tayo po tayo lahat at i-declare natin ang Psalm 91. Sama-sama po nating i-declare ang Psalm 91 sa buhay natin. The one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. He himself will deliver you from the hunter's net, from the destructive plague. He will cover you with his feathers, you will take refuge under his wings. His faithfulness will be a protective shield. You will not fear the terror of the night, the arrow that flies by day, the plague that stalks in darkness, or the pestilence that ravages at noon. Though 1,000 fall at your side and 10,000 at your right hand, the pestilence will not reach you. You will only see it with your eyes and witness the punishment of the wicked. Because you have made the Lord my refuge, the Most High your dwelling place, no harm will come to you, no plague will come near your tent. For he will give his angels orders concerning you to protect you in all your ways. They will support you with their hands, so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra, you will trample the young lion and the serpent. Because he is lovingly devoted to me, I will deliver him. I will protect him because he knows my name. When he calls out to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and give him honor. I will satisfy him with a long life and show him my salvation. Thank you, Lord, for your word and promises. Kasi po muna po tayo. Ano po, ang announcement bukas po ay nagtuli tayong sambang gabi, yung third night. Ang speaker po natin for tomorrow, for peace is si Sister Kia. Yan. 6 p.m. po ang assembly time natin and then 6:30 mag-start na po tayo. Ngayon naman po, dahil sabi ko salamatan ng Lord sa buhay ng mga sponsor natin tonight, ang Rosas and Santos family. Tinatawagan po ang Rosas and Santos family Sarah para makapag-pray po kayo ni Pastor Paul. Okay, tapos po natin ang ating patunay. Pag-pray natin ang mga sponsors ngayong gabi. Maraming salamat Lord God sa buhay na Rosas family, Santos family. At gawin namin Lord God na parahin mo ang buhay nila. At ang aspecto ng buhay nila ay malaking in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Ngayon po, inanyayahan po bago sana tumayo, dadako na po tayo sa ating pastoral prayer and benediction to be led by Pastor Paul. Muli, ilagay natin ang ating mga sarili sa petition ng ating Panginoon Diyos. Father God, maraming salamat sa gabi nito. Maraming salamat sa aming messenger, Brother Ed. Maraming salamat sa mensahe niya. Enjoy, you always in our hearts. Every day, hindi lang ngayong Kapaskuhan, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Maraming salamat po sa mga nandito ngayon, mga ministries, mga pastor, sa mga pamilya. Maraming salamat po God. Pagpalain mo ang lahat ng aspecto ng buhay namin. Maraming salamat po God sa mga outreaches, sa mga exhorters na darating. Maraming salamat po God at natatapos namin ang siyang araw upang bawat isa ang Lord God ay magpalain mo sa divine name of Jesus.
tayo pagdadako na sa benediction. Naway magpalay ang tingatan tayo ni Yahweh. Amen! Naway sa Bible ang tingatan ng kapayapaan ni Yahweh. Amen! Para natin Panginoong Jesus. Amen! Amen! Kaya nga tayo po ay manalangin sa ating sa biyaya na pinagkaloob ni Lord sa pamamagitan ng Santos at Omel at Rosas family. Ating pong itaas ang ating mga kamay sa biyaya niya. Hallelujah. We praise you, Father. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Maraming salamat po sa mga biyayang ito, Panginoon, na aming tatanggapin. Naway basbasan mo po ito na yung mapagpalang kamay upang ito ay maging dagdag kalakasan ng aming pisikal na katawan, dagdag tibay na aming mga buto, Panginoon, at dagdag pagpapala mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay, lalo na po sa spiritual na aming buhay. Maraming salamat po. Ito pa ang aming sawat panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen!